But please, don't tell Kim about me visiting her. I know she will get mad. Ano yan ito? Okay, no problem. I know, Kim. Sagot ko naman. Bro, gotta go ahead? I need to catch up the flights. Ma'am, I will go now, if you don't mind. Sabi pa nito sa amin. Okay, that's so sweet of you. Sagot ko naman dito. Ewan ko kung tama bang sinasabi ko. Naririnig ko lang yun sa mga movie. Natawa pa ako ng bahagya sa aking sarili. Once you graduate, Gabriel, let me know. I will give you backup in entering the army if you want. Sabi niya pa muli kay Gabriel. Thanks, man. Maiksing sagot nitong si Gabriel. Okay ta muna? Isasama ka pa sa pag-army. At least may backup ka na. Ang dami nag-aasa makapasok doon, oy. Sabi ko pa dito kay Gabriel. Nakita ko naman siyang pailing-iling. Okay, ma'am. I really have to go. I hope I can come back to visit all you again. Anyas naman ito sa amin. Sure, no problem. Anytime. Maiksi kong sagot. Sige na ma, aalis na din naman yan. Sabi naman sa akin ni Gabriel. At tuloy na ngang tumalikod tong si Jay at nakita kong sumakay sa taxi na pinaghintay niya sa labas ng bahay. Ikaw, Gabriel, huwag ka mag-iingay sa ate mo, sabi ng kano. Huwag daw sabihin na pumunta siya dito. Okay din naman, kaysa ako na naman pagalitan ng ate mo. Ayaw palang ipaalam nung kung nasaan siya. Mabait naman yung kano at maayos kausap. May pagbabanta akong sabi kay Gabriel. Hay naku ka talaga ma, hindi na kayo mawala ng itinatago kay ate. Pag yun nagwala na naman, sigurado ko yari na kayo. Nabigyan lang kayo ng pasalubong mabait na kaagad. Ngayon yung pangalang nakita eh. Sabi pa ni Gabriel sa akin. Kaya nga huwag ka maingay sa kapatid mo. Pare-parehas lang tayo malilintikan dun pag nagkataon. May paganyan-ganyan ka pa? Aba nga, mabuti nagbigay ng pasalubong yung tao. Sabi ko pa dito. Iiling-iling namang umalis tong si Gabriel. Samantalang tiningnan ko ang binigay ng binatang to para sa amin. Aba, akalain mo nga naman puro important tong dala niya. Kapag sinuswerte ka nga naman. Akalain mong mistiso manliligaw ni Kim ay lumipad pa talaga pa Pinas para na malaman ko nasaan tong maarting batang to. Aba, saan pa siya makakakita ng gwapo na, mayaman pa, at isa pa seryoso sa kanya. Si Kim pa nag-iinarting sagutin tong full package naman na si Kano. Ang ganda tuloy ng umaga ko. Kaya naman nagtungo ako kaagad sa umpukan namin sa harap ng tindahan ni Milda para ibidang pagdating na manliligaw nitong si Kim. Ano Milda, nakita mo yung Kano na manliligaw ni Kim? Ayun ang dahilan kung bakit hindi tinuloy ni Kim ang kasal niya kay Matthew. Pagmamayabang ko dito. Naku Amelia, bongga ka na talaga. Yan talagang si Kim ang nag-aangat sa'yo sa hirap. Walang sinabi ang si Nicole, puro konsumusyon ang dala sa'yo. Saad naman ni Milda. Hoy, maganda din ang trabaho ni Nicole sa Makati. Sabihin mo sadyang hindi lang taga na kontento dati si Kim sa meron sila ni Matthew. Saka, nauna naman tagang naging magnobyo si Nicole at Matthew. Sagot ko naman dito. Oo nga, aba ikaw to may sabi, nangungonsumi ka na sa ilang buwan na hindi nagpapadala tong si Nicole ng allowance para kay Ava. Maloloko naman talaga ako sa iyo, Mare. Galit na galit ka kay Kim. Samantalang yan lang anak mong may pakinabang sa'yo. Pati nga obligasyon dapat ni Nicole, si Kim pa kamang sumasagot. Saka alam ng lahat ng taong istorya tungkol kay Nicole. Ikaw din ang nagkukwento, kaya huwag ka magagalit sa amin. Malakas sa sabi nitong si Molda. Sa bagay, wala namang mahina ang boses sa mga taga dito sa amin. Mga nagkukwentuhan pa lang, akala mo mga nag-aaway na. Yung manugang mo nga, ayun, nagpapalaki lang ng bayag at naghihintay lang ng biyaya. Mabuti na lang talaga at hindi nakatuloy ni Kim. Kung nagkataon, ubos lahat ng pinagpuntahan ni Kim sa abroad. Napakasipag pa naman ng batang yon. Saad ni Melda. Masyado talaga tong taklesa. Walang pakialam kahit na marinig pa ng ibang tao mga sinasabi niya. Ayan ang sinasabi ko sa iyo, Melda. Malapit na di makasampay ang barko si Matthew. Magiging maayos na din once magkapitan na siya ng barko. Masyado talaga matabil yung bibig mo. Naiinis kong sabi. Sus ko, Amelia. Kailan pa ba yung pagsampa-sampa niyang si Matthew? Tatanda na lang niyang anak niya, hindi pa rin nakakasampayan.
Sabi na naman ito. Hay nako Milda, diyan ka na nga. Ang ganda-ganda ng araw ko sinisira mo. Tumalikod na ako dito. Mga inggitera kasi, kaya wala na magandang nasabi. Kim POV. Habang nag-a-update ako ng mga report, biglang pumasok sa opisina tong si Rona. Nag-aayong kumain at break time na din niya. Halos lahat ng staff tuwing kakain ay dumadaan sa opisina para mag-ayong kumain. Pero laging si Rona ang nakakasabay ko sa pananghalian dahil siya lang ang kasabayan ko ng oras ang hupa ng trabahong gagawin ko sa office. Mahilig kasi ito magluto ng pagkain. Parehas kami ng hilig sa pagbe-bake ng kung ano-ano at magluto ng mga Pinoy food. Kaya parang laging buffet kapag kami ang nagla-lunch. Tumayo na muna ako at hinanda ang baon ko for lunch. Bihira akong kumain sa labas kapag may meeting lang talaga. Pero kamalimitan ng araw ay lagi lang ko nagluluto ng pagkain na pambaon ko. Ininit na muna namin ang aming pagkain sa microwave sa break room at saka namin nilatag sa lamesa ang pagkain namin para makapag-sharing kami ni Rona na usual namin ginagawa tuwing magkakasabay kaming kumain. Hindi pa man tumatagal ang aming pag-upo, ay nagsimula na tong si Rona sa pagkukwento. Madam, alam mo ba yung kasama ko sa flat? Kagabi nanganak na. Di ba kilala mo naman si Liza? Yung nakwento ko sa'yo nung nakaraan. Yung nabuntis ng Syrian niyang partner, tapos iniwan dahil sumama na sa ibang babae. Panimula nito. Oo, naaalala ko yun. Nabanggit mo yun dati, di ba? Pangalawang anak na niya yan dapat. Kung kailan manganganak saka iniwan. Mga walang hiya talaga minsan to mga lalaking to. Tanong ko naman sa kanya. Oo, pangalawa na yan si Totoy. Nanganak na kagabi si Liza dun sa loob ng flat namin. Aba, ang takot namin. Paano? Nahihirapan na siya sa pag-iri. Dahil nga sobrang laki ng bata. Hindi naman namin madala sa ospital. At wala naman yung papel. Kung dadalhin namin siya, wala. Marireport lang siya. Ganun palang babae pag nanganak. Parang pusa, nakita talaga namin. Lumalak ang pakengkeng. Pagkakwento pa nito. Ibig sabihin pala, hindi na siya binalikan ng lalaki? Tanong ko pa dito. Naku, hindi na. Sumama na sa ibang babae. Nag-live-in na daw. Saka parang nabuntis na ata yung babae. Ang masama pa niyan, kapwa pinay din yung bagong jowa ng lalaki. Kakilala pa ni Liza at natulungan niyang ipasok sa trabaho nung tumakas din sa amo niya. Wala naman magawa si Liza dahil wala siyang papel. Mag-a-avail na lang daw sila mag-ina ng amnesty para makauwi ng Pinas. Pero hindi lang namin sure kung tutuloy yan kasi nakailang sabi na yun na uuwi na siya pag nag-amnesty na. Pero hindi pa rin nakakauwi hanggang ngayon. Paano? Ang iniisip lang niya yung lalaki niya at kung paano sila makakapagbalikan. Hindi ata makahanap ng ibang ano? Baka masyado malaking ari ng Syrian niyang jowa. Sabi pa nito, buang ka talaga. Ayan na mahirap kapag wala kang papel na nagbuntis dito sa Arab country. Hindi ka taga makakapagreklamo sakaling iwan ka ng nakabuntis sa'yo. Sabi ko pa kay Rona. Kaya nga madam, kawawa nga syempre. Iniisip din namin paano pambayad sa bahay, tapos yung panggastos pa sa mga bata. Hindi naman papayag ang flat holder namin na hindi sila magbayad. Hindi pa naman siya pwede magtrabaho pa at bagong panganak. Hindi din kasi inaasahan na magbubuntis pa siya kasi lagi na lang nagbubugbugan yung mga yan. Kaya ang alam namin, naghiwalay na sila. Ayun pala, nagpatuloy pa din to si Liza. Siguro sa labas sila nagkita. Sabi pa nito, alam na alam mo pa talaga yan? Dapat sa'yo pangalan mo si Tess, hindi kasi Rona. Ako natawa ng tawa sa pagkukwento nitong si Rona. Ay oo madam, pero ang cute-cute ng anak niyan. Malaki na din yung babae niyang anak, kaya nga lagi naming inaabisuhang umuwi na. Kaya lang kinasasawaan na din naming intindihin, kasi konting suyo lang ng lalaki niya, nakakalimot na kaagad sa galit niya. Saad pa nito, ay hindi na mahirap sa ibang Pinoy. Akala kapag foreigner yayaman ka agad. Mahirap pa niyan yung iba dyan kahit pa may pamilya sa Pinas. Nakikipagrelasyon pa rin sa ibang lahi. Tapos nakakapag-aberya, babalik sa tunay na asawa. Sagot ko dito. Sinabi mo pa madam, madami akong kilalang ganyan. Sagot naman niya sa akin. Maiba ko ng tanong, ikaw ba nagluto nitong igado?
Baling kong tanong sa kanya. Oo madam, bakit? Masarap. Turuan mo akong gumawa nito. Send mo sa akin sa messenger ang recipe. Sagot ko naman sa kanya. Makalipas ang 1 oras naming break, ay gumawa muna ako ng aking smoothie. Nagawa ko ng gatas na may saging, avocado, at pistachio na minix ko sa aking hand carry na blendjet. Rechargeable to at kasing laki lang ng tumbler, kaya hindi mahirap bitbitin. Binigyan ko din si Rona at bumalik na ako sa pagtatrabaho. Naka-receive ako ng sunod-sunod na email mula sa aming top management tungkol sa magiging gimmick namin ngayong darating na unang taong anibersaryo ng aming showroom. Hindi pa man sigurado at wala pang confirmation kung dadating din ang CEO ng aming branch. Nakipag-Zoom meeting na muna ako sa mga boss para ma-discuss na maayos ang plano nila at ang inaasahan nilang mangyari para sa anniversary event sa company. Panay ang tunog sa aking messenger at maya't maya may pumasok na message mula kay Gemma. Kasama ko to sa bahay. Bagong lipat siya sa isang partition na maliit. Umalis na kasi si Maggie at nalipat siya sa branch. Hindi ko naman matingnan ang message niya dahil sa busy ako sa ka-meeting ko. Mamaya ko na lang to titingnan pagkatapos. Tinaob ko muna ang cellphone ko at sinailan para makapag-focus ako sa pakikipag-usap sa mga amo ko. Madami kasi mga kailangan i-take note dahil sa malaking event na gaganapin namin. Madami mga famous vlogger ang iimbitahan at bibigyan ng voucher para mag-promote ng aming items sa kanilang social media account. Malaking bagay kasi ang promotion ng mga to para makilala pa ng husto ang aming branch. Nang matapos na, ay nagpagpag muna ako sa Starbucks sa dami ng napagmitingan namin na dapat kong ihanda. Kailangan ko ding abisuhan lahat ng staff na gagawin nila dahil magiging super busy ang araw na yon para sa aming lahat. Magdadatingan din ang mga amo at mga taga-ministry, kaya dapat ma-check na maayos ang aming mga display at expiry. Hindi pa man nagsisimula, sumasakit ng ulo ko sa pag-iisip. Nakalimutan ko nang tingnan ang message ni Gemma. Lutang ang utak ko pagkatapos ko kasi sa trabaho. Dumiretso na ako ng uwi ng bahay. Naabutan ko si Gemma na nag-aayos ng gamit niya. Tinitingnan niya mga pinaglumaang damit niya at mga ibang gamit na inilalagay sa maleta. Oh, bakit nagliligpit ka, Gemma? Magbabakasyon ka ba sa Pinas? Tanong ko dito. Naku Kim, hindi mo siguro nabasa yung mga message ko sa iyo no? Tanong naman niya sa akin. Bakit? Ano ba yon? Hindi ko pa nababasa. Busy kasi ako kanina. Ang dami naming napagmitingan. Nakalimutan ko nang tingnan yung message mo. Tanong ko dito. Huhugutin ko sana ang cellphone ko na magsimula na magkwento si Gemma. Si Margie nahuli ng mga pulis. Sabi nito sa akin. Ha? May visa naman yon. Bakit siya mahuhuli? Di ba visa 18 naman siya? Gulat kong tanong sa kanya. Ang loko umalis dito sa bahay natin. Ayun pala nawala na ng visa. Hindi na rin yun ng amo niya. Oo, visa 18 siya. Parang na-terminate na pala yun sa company nila. Kaya siya lumipat ng ibang area. Ayun, papasok sana sa trabaho ng checking pa yung bus na sinasakyan niya sa may Abu Alifa na daw nahuli malapit na taga sa bahay nila. Hindi pa umaabot, umakyat daw yung mga parak sa mga loob ng bus. Hindi na siya makababa kasi kabigla ang pintuan pumasok ang mga parak. Ang malas nga nun, naabutan ng crackdown. Nag-uubos daw kasi ngayon ng mga TNT sa dami ng takas bago sila magpapasok ulit ng expat dito sa Kuwait. Parang may target silang bilang na papauwiin ngayong taon. Ha? Bakit hindi siya nagsabi sa akin? Para kahit papaano sana nabigyan ko siya ng trabaho. Baka may hiring sa company namin na back-upan ko na lang sana siya. Kahit sales associate o kaya cashier man lang. Sabi ko naman dito. Ewan ko dun. Ang ligalig nga niyan. Hindi kasi nag-share ng problema niyan kung nagsasabi lang siya sana. Madami nakatulong naman sa kanya mahanapan siya ng bagong employer. Mataas din kasi ang pride. Ayaw niya malaman ng ibang tao na natanggal siya sa pinasukan niya. Kaya nga sabi ko sa kanya, dapat nagsabi siya sa atin, kaysa umabot sa ganito. Mahirap na yan, back to zero na naman siya. Tapos kailangan pa niya maghintay ng ilang panahon bago siya ulit makabalik sa Kuwait. Sabi pa ni Gemma, bakit? Mga damit mong ibibigay mo? Paano yung mga gamit niya dun sa flat na nilipatan niya? Tanong ko naman sa kanya. Ayun nga, pinuntahan namin kanina yung bahay niya
kasi nakapag-message pa siya bago siya tuluyang pinasok sa loob ng kulungan. Ayaw namang ibigay yung flat holder niya kasi may balanse pa daw si Margie na 2 buwan. Ayaw na daw ang kabayaran ng ilang buwan na hindi siya nakapagbayad. Masama pa nun yung mga gold niya, hindi niya daw nadala lahat na sa kwarto daw yun sa mga drawer niya. Nung sinabi namin sa flat holder na kahit yung bag lang na yun ang ibigay, aba wala daw silang nakita. Naabutan namin walang gamit yung kwarto niya kaagad. Iba talagang ibang Pinoy. Saad naman ito. Naku, grabe naman yung flat holder niya. Kawawa naman. Paano yun? Deported na siya niyan. Tanong ko dito. Oo, ganun na nga yun. Parang 1 week ata sila makukulong. Tapos lahat sila sabay-sabay na papauwiin. Tapos blacklisted na yun sila sa GCC. Sabi niya sa akin, ayun lang. Last week lang sila makukulong. Kala ko magtatagal pa sila sa kulungan. Ang importante talaga maayos ang dokumento para walang aberya. Lagi dapat i-check ang expiry ng visa. Kahit kasi minsan nakakaligtaan din ng HR, kaya hindi nare-renew. Kaya ako, naglalagay ako ng tracker sa lahat ng documentation ng staff para 1 month ahead na renew na sila. Sabi ko naman dito, bigay mo na lang din siguro tong ibang items ko dito sa pambagahe ko sana. Kaya lang para naman kahit papaano, may maiwi siya sa pamilya niya. Dagdag ko pang sabi dito. Sige, salamat Kim. Maiksi nitong tugon dahil abala na siya sa pag-aasikaso ng mga gamit ng kanyang dadalhin sa kulungan. Anniversary Kuwait Branch. Umaga pa lang ay abala na ako sa pag-check ng lahat ng mga deliveries, displays at mga voucher na aming ipamimigay para ngayong araw. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Para ako natataranta na ninenervyos. Ito kasi ang unang anibersaryo ng aming branch. Maganda naman ang naging performance ng aming shop, kaya hindi ko yung pinangangambahan. Ang kinakanerbiyos ko lang, ang bugso mamaya ng customer at bisitang dadating. Hindi ko alam kung kakaya naming i-entertain mamaya lahat sa isang bigla. Bago kami nagbukas ng shop, ay nag-meeting muna ako sa lahat ng staff at mga dapat gawin. May mga representative din mula sa head office ang tumulong sa amin. Sinama ko din sila sa meeting dahil bawat isa ay may importanteng role na gagampanan ngayong araw. Bukod kasi sa mga vlogger na bibigyan namin, ay magkakaroon din kami ng first 100 customer na bibigyan namin ng free 2KD voucher, valid for 1 year. May mga pa-games at treasure hunt na pakulo ang management. Magkakaroon din ng raffle draw para sa mga regular customer na makikita sa system. Pinaghahandaan din namin ang sinasabing pagdating ng aming COO. Nag-email kasi ang management para paghandain ng lahat para sa darating ng mga special naming mga panauhin. Bukod sa matataas na amo, magsisidatingan din ang mga ministry na inimbitahan ng aming Kuwaiti na owner. Excited naman ng mga staff namin sa magaganap na first year anniversary celebration sa aming branch. Isa kasi ito sa magiging dahilan kung bakit magkakatarget na naman kami ngayong buwan at nagbibigay sa lahat ng magiging bonus. Isa pa kwento nitong sila Rona, nung dumalaw noong nakaraang taon ng COO ng aming kumpanya para sa ribbon cutting ceremony. Halos lahat ng mga kababaihang bisita ay tagang lumapit dito at nagpapansin. Pero masyado daw tong suplado sa mga tao. Ngumingiti siya, pero ramdam ng mga to ang pagkailang dahil mukhang ayaw nito sa mga picture taking. Ayon sa mga to, gwapo at bata pa daw ang aming COO. Pinagbawal din daw nito ang paggamit ng cellphone sa mga staff para makakuha ng picture. Hindi ko maintindihan kung bakit walang picture na nagkalat sa internet tungkol dito. Samantala madaming mga picture mga ibang lahi na makikita kahit sa Gmail, sariling page ng aming company. Bali-balita kasing ayaw nitong humarap sa camera. Tila pinatanggal ata niya sa internet ang mga picture na kasama siya. You know, madam, he is very nice guy, but he is not in terms of work. Sabi ni Mohand sa akin, isa sa mga staff namin. Yes, madam. He gave us all a small token of appreciation after the ribbon cutting ceremony because too much customer that day. Saad naman ni Ahmed. Oh, really? So we need to do the same as well. And maybe he will give again to you guys, since now will be more. Sagot ko naman sa kanila. Nagsimula na magdatingan ang mga bisita, ganun din ang pagbugso ng aming mga customer.
Para naging trumpo ng mga staff sa pag-a-assist sa mga customer. Hindi nila malaman kung sinong uunahin, pero mabuti naman at madaming tumulong sa mga head office kaya nakayanan namin lahat. Ultimo ako ay nagkakahana din. Na magdatingan ang mga amo, nagsimula na ang program para sa raffle draw. Hindi naman na ako makapunta sa harapan para makisalo sa kanilang pagsisiyahan. Isa-isa nang pinakilala ang mga pangunahing pandangal. Madam, andyan na daw yung COO natin. Saad ni Rona sa akin. Puntahan ko muna si Madam, silipin ko lang saglit. Kinikilig-kilig pang sabi ni Karina. Natawa naman ako sa mga staff ko. Nawala na ang focus na malamang dumating na ang crush ng bayan. Sige na, bilisan nyo lang at napakadaming tao na. Sagot ko sa kanila. Paikot-ikot naman ako sa showroom para asikasuhin ang mga customer at i-check ang availability ng mga stocks na naka-display. Panay ang pagpaparefill ko ng mga stocks namin. Ang iba ay kahon-kahon na ang mga binibili dahil sa ganda ng offer na binigay ng management. Kaya naman ang mga suki naming tindahan ay kanya-kanya ng bili ng bultuhan. Ako din ang pangunahing tao na hinahanap ng mga ito, kaya tutok talaga ako sa customer kaysa sa program na nagaganap sa harap ng aming showroom. Naririnig ko naman mula sa loob ang pag-speech ng mga boss namin. Gustuhin ko makijoin ay hindi ko na magawa dahil sa sobrang pag-aabala ko sa loob. Matapos ang mga Arab bosses ay nagsimula na magsalita ang COO namin. Matipuno ang boses nito, mukhang napaka-professional the way na magsalita siya. Inaalala ng aking isipan kung saan ko narinig ang ganoong boses. Parang familiar sa akin ang boses na to. Sa isip-isip ko. With a great pleasure, I would like to thank you all for joining us today on celebrating our first year anniversary. Everyone has a big part why we are here now. We will never be successful without all you of guys. In behalf of our company, we would like to say thank you. We prepare some surprise for our regular guests and some things on items with discounts. Hope you will enjoy and continue shopping with us. Let's the raffle begin. Mahabang speech nito. Shit, madam, napakaganda naman ng boses ng COO natin. Parang ang sarap-sarap naman yan. Wika ni Lucky, ang bakla naming shelf stalker. Kainin ko yan, langhap sarap. Malandi nitong sabi. Hindi na rin siya makaalis sa kanyang pwesto, kaya hanggang sa boses na lang kami nakikinig. Makalipas ng ilang oras na humupo na ang dami ng mga customer, ay nagkaroon na din ako ng oras para makisalo sa aming mga boss. Pagdating ko sa pwesto nila, ay hinahanap na mata ko ang sinasabing CEO ng company namin. Hi Kim! Congratulations, you did a great job in this event. It is more than what we are expecting. Sabi ni Mr. Abdullah, ang Kuwait owner namin. Thank you Mr. Abdullah. I will take that as a compliment. Nakangiti kong sagot sa kanya. This is Mr. Fahad from the Ministry of Health. Nakipag-shake hands ako dito and this is Kim, our showroom in charge. Pagpapakilala sa akin ni Mr. Ismael sa mga bisita namin. Pleasure to meet you sir. Wika ako dito. Likewise Miss Kim. Sagot naman ito sa akin. Napabaling naman ako sa pagsasalita ni Mr. Hani mula sa aking likodan. Kim, congratulations. The event was successful. But unfortunately, Mr. Salvador left in a hurry because he need to catch the plane going to US. I want to introduce you to our CEO, but what to do? Sabi pa nito. Oh, it's fine sir. No worries. Maybe next time we will meet. Sagot ko naman sa kanya. Natapos ng selebrasyon ng unang anibersaryo ng aming branch. Maganda ang naging benta namin ngayong araw. Kahit pa sabihin mo madaming discounted items, ay pumalo pa rin kami na mahigit 100,000 KD. Masaya ako sa naging outcome ng brainstorming. Pagod at puyat na aking inabot nito mga nakaraang araw. Nabalitaan ko rin mula kay Mr. Ismael, ang head ng aming HR na nagbigay si Mr. Salvador ng cash para sa lahat ng staff na andon sa araw na yon, pati na ang mga taong kahit sa head office na tumulong sa amin.